Good day mga kapiyesa, welcome back to Super Andre TV. Ayan mga kapiyesa, may oras na naman ulit tayo para mag-shoot at magbigay ng update dito sa ating munting manukan. So nung nakaraang video mga kapiyesa ay pinakita ko sa inyo kung paano namin nirenovate ang aming mga lumang TV na. No? Ngayon naman mga kapiyesa, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang update ngayon dito sa ating munting manukan. Yeah, oh, good vibes lang sa umaga. Super Andre, kapiesa. Maagang gumigising, araw pa lang sumisilip. Kape sa mesa, pangarap ko'y di nauubos. Pawis ang puhunan, lakas ng loob ang dala. Sa farman no trabaho, laban lang araw-araw. So, ito nga mga kapiyesa, no, tulad nung nabanggit ko kanina na nung nakaraang video nga ay pinakita ko sa inyo na minodify namin or nirenovate namin itong aming mga TV na luma na. Kasi 3 taon na mga kapiyesa, no. So, yung iba dyan ay kupas na yung pintura, yung iba nilumot. So, nilinis lang namin yun, binrush. Pero after linisan, talagang lumang-luma na. So, ginawa namin, pininturahan namin. So, dahil inayos lang din naman natin ang TP, ayusin na natin ang gusto mga piyesa. So naglagay kami dito ng mga concrete platform na sa bawat TP para maiwasan nga yung paninirahan ng mga palaka doon sa mga CHB na nakalagay sa ilalim at yung paghuhukay ng ating mga manok dahil yung ating TP ay nakadesign na merong ventilation na dadaanan yung mga hangin. So pag naghukay sila, delikado silang lumusot doon mga piyesa, nasisira yung kanilang paa. So, ngayon, sa ganyang style, sakto lang yung tali natin. So far, so good, okay naman. So, tara mga pisa, samahan nyo ako. Doon tayo sa may bandang dulo dahil medyo malapit na talaga kami dito matapos. No? Ayan, yung mga early birds pala natin, no, mga pisa, no, nakatali na. Kaya lang, ang problema lang talaga ngayon dito sa manukan natin, sobrang init. Kahit saan naman siguro nakakaramdam ng init. No? As you can see, mga pisa, likuran ko, wala nang kulay green na mga damo. So, lahat yan, kulay brown na. Kaya yung ibang mga damo na medyo mataas-taas pa, hindi ko na lang yan pinatabas. Hayaan na lang natin yan na, na ganyan na lang siya kasi hindi naman na yan lalaki ng store. Tataas kasi nga, susunog na eh. Wala na, dry na. Pero okay na rin yan. Gumagawa na lang kami dito ng paraan, mga kapiyesa, no? Ang ginagawa namin solusyon sa ganitong panahon, mga kapiyesa, ay babad lang kami sa pag-supply sa kanila ng electrolytes. Yung gamit namin ay Progency, no? Everyday na yan namin binibigyan mga piyesa. Hindi na every other day kasi talagang severe na yung init ngayon dito, no? Kahapon lang ang temperature ngayon dito sa Pampanga ay umabot na ng 41, no? Ayan. So kanina naman nasa 42 degrees Celsius kaninang tanghali. So imagine mo yun mga piyesa, sobrang init nun. At based sa news, mas may iinit pa daw sa susunod na araw at susunod na buwan. So tara, silipin natin si Manoy dito kung ano yung ginagawa niya, no? Ayan, no? So itong ating mga early bird, mga piyesa, ang gaganda na naman ngayon, no? Nakatambang na sila. Ayan. Ayan. So si Manoy nag-aayos ng tali. Ayan. Last na lang yan, Manoy. Isa na lang. Sige, bili na lang tayo ulit ng ng pairam ako para may ipapakita lang ako sa kanila. Ayan. So ito mga piyesa, kung mapapansin nyo, katulad nito, ayan. Meron pa ba tayong luma dyan na hindi na kabitan? Saan? Yung meron pa ito, to. So, ayan. So ito mga piyesa, ayan. Dahil nung nakaraan nga, nung nilayout namin itong mga TV namin, kumbaga inalign din naman namin, tinansiyan din naman namin. So sipat-sipat lang kami. So ngayon mga piyesa, dahil nga ginawa namin ng concrete platform, so mas maganda yung alignment ngayon, no, mga piyesa. Kaya lang ang problema, hindi na nagtapat to. Ito mga piyesa, oh. Alayo yung TV natin dito dati yan. Ayan. Nakapaganyan dati yan. Ngayon, itong tali natin, 3 taon na rin ito. 3 years na, no? Kaya nag-decide na rin kami na palitan para maging maganda naman yung ating talian. Ganoon din naman, bubungkalin din naman namin to, ayusin. So, ayusin na namin ang gusto. So, ito mga piyesa, galing ito dun sa kabila. Ayan, pakapakita ko lang sa inyo. Itong bakal na ito mga piyesa ay
3 taon na itong nakalubog sa ilalim ng lupa. So, after 3 years nung tinanggal namin, yan pa siya mga pyesa, oh. Kinalawang syempre kasi bakal yan, pero hindi ganoon kasama ang kalawang niya mga pyesa, no. Ayan, matibay pa rin yung welding niya, intact pa din. Kaya lang naman kami nagkaroon ng ganito mga pyesa kasi during that time, nung inaayos namin yung aming farm, ay marami tayong construction na supply dito, no, kasi nga inaayos yung kubo, yung CR, lahat. So, marami tayong gamit. May mga welding machine tayo dito na ginamit, may mga bakal tayo. So itong mga bakal nito, mga pyesa, yung mga alanganing bakal na putol-putol na mga ganyang kaiksi, yun yung ginawa namin, no, na spike. Pwede naman mga pyesa yung tawag dito, bote. Pwede naman yung bote, no, gagawin nyo, talian mo yung bote, tapos yun ang ilubog, no, tapos yun ang gagawing parang pinakapalpal or pinakatulos niya mga pyesa. Pero ang ginawa namin ganito, ayan, bakal talaga siya na naka-cross. Mga putol-putol lang naman na bakal to. Winelding namin kasi may welding machine nga naman tayo. So hindi naman hassle sa amin yun. Ako marunong din naman ako mag-welding kahit paano. Pero may mga tao ako noon, mga pinsan ko nang gumawa nung nililayout namin to, no, 3 years ago yung ating farm. So maraming nagko-comment doon, mabilis mabulok, mga ganong comment. Normal naman yun kasi syempre yun ang opinion yun ng mga tao eh. Kanilang ano yun, assessment nila yun na mabulok, which is tama naman kasi nga bakal, pero yun na nga, to see is to believe. After 3 years, ito na siya mga kapyesa, oh, matibay yan, no? Pero kung mapapansin nyo, may puti akong tali dito sa ilalim. Ang tawag dito mga kapyesa, parang parachute rope yata to. Napakatibay, mahirap nga siyang sunugin mga kapyesa, pero nasusunog naman namin, medyo may kahirapan lang, no? Tiyagain mo lang. Ayan, ito yung ibabaw natin kasi ang naging experience lang naman namin dito mga pyesa. Ito ang nasisira. Mami, lapitan mo ito. So ito mga pyesa, 3 taon na rin ito. Lapit mo pa. Yan. Yan, 3 taon na rin yan. Kaya nakaganito to kasi pag nagtanggal kami mga pyesa, madali lang, parang butulis, ginaganyan lang namin. Then ito ang madalas napuputol. Ito, zoom mo mami. Yan, 3 years na rin pero tingnan mo, hindi na rin to tatagal. Malapit. Lapitan mo. Ayan, hindi na rin to tatagal mga pyesa. Mapuputol na rin to. Pero matibay din dahil umabot siya ng 3 taon. Kaya lang, para mas matibay lalo, dahil inuhukay na lang namin, babaguhin, ito na ginamit ko, parachute rope, no? Papakita ko naman sa inyo kung paano namin siya ginagawa dito. Eh, Manny, tulungan mo ako. Ito mga pyesa, no? Ayan. Maraming nagsasabi noon na ano daw ba ang itatali namin dito? Kalabaw. Dahil nga parang overkill, no? Hindi mga pyesa, lapit mo dito mami. Kaya ganito ang style namin. Depende kasi sa area yan mga pyesa, no? Iba-ibang area, iba-iba tayo ng sistema. Kasi dito sa amin, pwede naman hindi pwede yung bakal. Pero mo ko ng stick. Ayan, manoy. Yan. Para ma-demo ko lang sa inyo mga pyesa. Di ba sabi nila, yung digits na bakal, mga gito kaba, 12 inches, pwedeng itusok na lang. Pakuin mo tapos doon ka magtali, no? Hindi uubra mga pyesa. Alam nyo kung bakit? Kasi ang lupa namin dito malambot. Ayan, no? O mga. Zoom mo mami, zoom mo. Mga pyesa, oh. Kung makapansin yan mga pyesa, lahar yan. Ayan, yung lupa dito may pagkabuhangin. Kaya kung magtutulos-tulos ka lang, yung ganon, mapupunggal yun, matatanggal yun kapag galing dito yung ating pyesa, pag lumipad yung manok, katagalan, mahugot siya. Na-experience na rin namin dito, kaya ito ang ginawa namin ngayon. Ayan. So ito yung ibabaon namin, lalagyan lang natin ito ng bato. So parang ito yung pinaka-spike, no, yung sasabit dun sa gilid ng lupa. And then matibay na yun, tapos ibabalik na lang namin yung buhangin. Kasi nga malambot to, hindi talaga obra dito yung tulos-tulos. Pwede naman yung bote, mga pyesa. Kaso sa bote nga, wala na kaming oras noon para pumunta sa junk shop para maghanap pa ng maraming bote. Dahil 91 tipis ito, so since meron naman kami mga bakal na tira-tira, no, ito na lang at may welding machine naman kami, mabilis pa. Ginawa namin na ganito na lang. So Manoy, pakita natin sa kanila, no. Yan, didemo namin ni Manoy sa'yo. Ito si Manoy Junior, mga kapyesa. Shout out dyan sa mga taga Bicol, mga mauurag natin mga kapyesa, no. Yan, si Manoy Junior galing Bicol to. Yan. So sila yung kasama ko ngayon. Ayan mga kapyesa, oh. So hanggang dito lang ang aming paglalagay niyan. Ayan. Kasi ayaw namin na sumagad dito yung ating manok pag dumapo, no, dahil naiiputan nga itong gilid ng tipi. So mahaba naman to. Yan. 12 inches naman to mga pyesa. So sakto lang dito yung ating pyesa pagka dumapo. So yung tali nila sakto lang yan talaga, no. Maaring kung titingnan mo sa video kapos, pero based on our own experience dito mga pyesa, wala naman kaming naging
case na napilayan kami dahil sa design ng tali namin. No, okay naman, all goods naman kami lahat dito. Kaya pinagpatuloy namin yung ganitong sistema. So ayan mga pyesa, naibaon na ni Manoy yan. Yan, nakasukat na ako hanggang dito sa TP. Yan, lalagyan na lang ni Manoy ng bato. Oh. Para pigilan lang yung bakal nung na may lock. Okay na yun Manoy, kunti lang. Tapos buhangin. Ayan, papansin niyo yung mga pyesa. Yung lupa dito talaga mabuhangin. Ayan, no? Oh. Ba? Nausok mo yung tubig. Yan, pagkatapos yan mga pyesa, dahil nga malambot to, para tumigas mga pyesa, lagyan natin ng tubig yan. Ayan, parang pinaka-semento nyo sa ilalim. Pero pampahigpit lang to ng kapit ng lupa yung tubig na yan. Ayan. Alikabok. Asan na yung ano mo? Tapos yan, mga pyesa, dahil na ikabit na yan, ihisiksik na lang namin yung lupa. Parang kumbaga sinisemento. No? So ito. Yan, gaganyanin lang namin yan mga pyesa, no? Para lang sumipsip na yun dun, yung tubig sa lupa. Ayan. So, pagdating dito sa kalahati, ayan, naisiksik ko na. Tumigas na yan. Kahit pa paano, matigas na yung mga pyesa. Oh. Ayan. Matigas na yan. Bubuhusan pa ulit namin ng tubig yan para mas lalong matigas. Ayun. At saka na namin yan pupunuin ng lupa. Ayan. Oh, di ba? Yan, ganyan lang kami kasimple dito mga pyesa. Ngayon, maraming nagtataka bakit ganyan design ng lubid, no? Or yung tali. Mamaya explain ko sa inyo mga pyesa. Ito. Ayan, saglit lang. Sige, pwede. Ano mo na, finalize mo na, ibaon mo na. Sige. Yan. So, matigas na yan mga pyesa, no? Bubuhusan ni Manoy ng tubig yan. Ulit. Okay, Manoy, buhos. Yun. Tapos, tambak mo lang yung lupa dyan para parang pinakasemento nyo lang yan. No? Para tumigas-tigas lang yung lupa. Okay na Manoy. Ayan. So, ganyan lang yan mga pyesa, no? Tapos, tamak-tamakan mo lang yan. Tamak-tamakan. Yan. So, ngayon mga pyesa, nakalutang lang ito, no? Ito. So, parang ito yung pinaka-pivot. Ayan, no? Madumi lang eh. Basahin mo ng konti para makita. Tama na. Yan. Ayan mga pyesa, oh. So nakalutang lang ito ng konti, pinakaulo para pivot yan. Tapos pag nagpapalit kami ng lubid, madali lang, igaganon mo lang yan, suot mo lang dyan, parang butones lang siya, no? So ganyan lang siya mga pyesa. Yan, tapos pag nilagay mo to, sakto lang yan, hindi yan maiksi mga pyesa. Feeling mo lang yan maiksi, pero based dito sa sa experience namin, hindi yan. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo na nakadapo dito yung ating pyesa mga pyesa, no? Dahil delikado tayo dyan. Ayan. So ganyan lang siya mga pyesa, no? Ayan. Mamaya ito, ilan na ba to Manoy? Ilan na lang ang kulang? 5. Hindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 na lang. So 12 na lang to mga pyesa ang aming tatapusin. Dito lang sa portion lang na ito mga pyesa, no. Ayan. Doon sa kabila, ito, mga pyesa, no. Itong TP namin na ito, ayan. Didiretso na to hanggang doon sa dulo mga pyesa. So itong ating breeding pen dito, since 3 years na natin tong ginagamit, pwede na natin tong palitan or alisin. So magre-retiro na itong ating breeding pen. Pero ayusin natin yan mga pyesa. Doon natin siya ipopwesto. Ayan, ito. Diyan natin siya ipopwesto all the way from end to end talaga yan. Hanggang doon sa pinakadulo ng pader mga pyesa. No? Pupunuin natin yan ng breeding pen and flying pen na din. At baka maglagay pa ako dyan ng brooder mga pyesa. No? Ngayon ito, ang question is, anong gagawin natin dito? So wala mga pyesa. Extended ang ating cording area hanggang doon sa dulo. So ito yung ating mga super kelso na mga ayan mga pyesa. Super kelso pullet, no? Na nilalait. Ayan. Ito mga 5 months old pa lang. Pero tingnan mo kung healthy ang isang manok mga pyesa, no? Ito. Nakita ko itlog. Yan, itlog na mga pyesa. Cute lang ng itlog, maliit, no? So, normal na itlog ito dahil bata pa yung mga yan. So, 5 months old pa lang naman yung mga pullets natin na yan.
Ayan. Naisingit ko bigla dahil nakita ko yung itlog, napakalit ng itlog. Siguro mga 25 grams lang ito. Normal yan, itlog lang naman nila yan sa patuka, no? Pero it's a good sign na healthy yung ating pullets, mga piyesa. So, ito nga, ayan. Papansin nyo, mga piyesa. Yan. So, ito. Medyo masukal pa, mga piyesa, no? Dahil dito nga namin tinatapon yung mga sanga-sanga ng kahoy na parte ng pag-clearing namin dyan doon sa pinidulo, no? Pero saglit lang naman ito ayusin. So ito mga pyesa, cording area pa natin to. Additional of siguro mga 30 to 40 na TP, no? So megit 100 na ang magiging cording area ni Super Andre, no? Dito ka lang makakita ng backyard game farm. Ano ba? Backyard game farm? Backyard farm na megit 100 ang ating cord, no? Tapos yung range natin, nakita nyo naman na yan mga pyesa. Pero papasilip ko na rin sa inyo, wala na rin doon damo. Ayan, kung gaano ka berde yan nung nakaraan, ay siya namang ganun ka dilaw ngayon yan. Or ganun ka brown. Tara. So ito ang aming range ng national mga pyesa. Kung makikita nyo mga pyesa, walang barn yan, no? Ayan. Tent ang nakikita nyo dyan sa loob, no? Dahil ito ang ginawa kong experience, experiment mga kapyesa, na sinubukan ko talagang palakihin hanggang mag 2.5 months old, no, ang ating mga cockerels dito sa tent lang sila, no. And good news mga kapyesa na effective ang ganitong sistema, no. Pero saglit lang naman kami diyan gagawa ng kanilang dapuan. Gagawin namin yung dapuan niyan mga kapyesa by next week kasi isang linggo na lang maghahanap na to ng dapuan itong ating mga cockerels dito. So alisin muna namin sila, uliin muna namin sila, no? Tapos ay lagay muna natin sila sa 3x3, no? Limber muna natin sila. Parang nagwi-wing banding lang pero hindi masyadong crowded para hindi sila ma-stress, no? Ayan. Tapos gawin natin diyan yung yung barn. Saglit lang naman gawin yan mga pyesa. Isang araw lang matatapos natin yan. Ayan. Then ito mga pyesa nung nakaraan, kung napapansin nyo, ito yung aming pinag-rangingan ng ating early birds, no? So ngayon mga pyesa, wala nang damo, ubos na nila, no? Ang naka-range na ngayon dito mga pyesa ay yung aking mga materyales na ginamit last breeding season, no? Yung mga inahin na ito mga pyesa, bull hen and hen. Ayan. Wala nang early birds na natira dito mga pyesa dahil lahat ng early birds namin ay nasa cord na at yung mga early birds na babae ay nandun sa flying pen. Dahil selected na yon mga pyesa, inaanda na rin namin, no, para ipamigay na doon sa mga bagong nagmamay-ari sa kanila. At ito naman sa kabila mga pyesa, yung aming local born, no. So dito sa local born mga pyesa, medyo napasobra ako dito ng pagbibreed. Ang target ko lang sana ay 50 cockerels lang, no. Pero nakapagpaband pa tayo dito ng 104 mga pyesa na cockerels. So sa ating national, ganun din yun, mga nasa 80 siguro yun to 100 din ang ating national. Pero ang target ko sana ay 50 lang dito tapos mga 150 dun sa national natin, pero bumaliktad. No, mas marami tayong napabandingan dito sa local dahil maganda yung ating paitlog nung nakaraang breeding season at doon naman sa national mga pyesa, kumunti dahil nagkaroon kami ng human error doon mga pyesa, no, nung nag-expo ako. Understood naman yun dahil baguhan lang yung ating tao dito sa farm. So, okay lang yun. At least charge to experience yun. Yung nagawa nila na nagkamali sila, ayos lang. No? Dahil yun naman, parte naman ng buhay yun. Hindi naman ganun kalaki yung damage. Nasa ano lang naman, 30% lang naman ang aming mortality doon. Nakulob yung ating mga sisiyo, mga pyesa sa tent dahil hindi nga nabuksan ng 4 na araw yun sila. No, bali, binubuksan lang pagka pinapakain. Then, buong maghapon, binalik na nakasara yung tent at doon nagkaroon ng contamination ng ammonia, tumaas ang ammonia level sa loob ng ating tent noon dahil wala nga ventilation, hindi sila nabuksan, 4 na araw na ganun. So may mga mortality na mga cases. So yun lang naman ang aming problema dito, pero sa mga ibang sakit mga pyesa, thankful ako dahil napakaganda ng sistema natin ngayong taon na ito. Walang history ng kahit na anong sakit itong ating mga cockerels, kahit sipon.
simpleng sipon mga pyesa, hindi nagkaroon ng mga sipon itong mga to. So healthy sila. Ayan, nagkaroon lang to ng mild na coccidiosis pero madali lang naman natin yun na nagabot, naagapan kasi nga bakunado naman sila ng ating cocci. So mamaya mga pyesa, schedule naman namin ng pagbabakuna ng aming national no ng Coryza, pero lahatin ko na ito mga pyesa dahil 1,000 dose naman yung ating vaccine at nasa 200 to 300, hindi nasa 200 plus lang naman ang ating babakunan. So kasama yung early bird natin, ibo-booster shot natin mga pyesa, 300 hits lang ang ating babakunahan. So madami naman tayong sobra na bakuna. So mamaya hindi ko na ipapakita sa inyo yon mga pyesa kung paano ko gawin kasi medyo madilim na yun, gabi na. Dahil ngayon hindi pa namin sila mahuli no. So yan lang ang update dito sa ating munting manukan mga pyesa. Maraming salamat sa inyo and kita-kits po tayo hanggang sa susunod na video. Thank you po, ingat at mabuhay po tayong lahat.